after sales service. Any idea kapag sinabing after sales service? Ano yung naiisip niyo kapag after sales service? Yeah. Actually, ang reservation po, doon pa lang tayo nag-i-start ng reservation natin sa ating mga buyer. Sa reservation. Start pa lang yun. After ng reservation, may tinatawag tayo submission of lacking docs. Okay. Bakit kailangan itong pag-usapan? Marami po kasi ang nakakancel dahil after ng 30 days, hindi ipinapasa yung mga lacking docs ng buyer. Ano yung mga possible lacking docs? Bakit may lacking docs? During reservation kasi, may mga buyer na kulang po ang reservation requirements pero nai-insert. Bakit? Dahil nagpapasa tayo ng tinatawag na promissory note. Di ba nagsasend ako sa inyo nito? Itong promissory note, nakalagay po dito ay BIS Reservation Agreement. Yung hard copy po ito. May mga nag-reserve sa inyo na online. So later on, kailangan ko rin po yung hard copy tulad ng kay Tita Esther. Kailangan yung hard copy ng buyer ninyo. Pag-figure po yun. Okay? Pangalawa, virtual pag-ibig, isa yan sa mga lacking ng buyer. Kasi walang access ang buyer sa virtual nila, pwede bang to-follow na lang. So, pwede ninyo to-follow. Pangatlo, yung may mga asawa na walang verified T ng asawa. Dahil nga naman sometimes yung mga asawa natin ay walang trabaho, sabi nga nila, hindi naman po kailangan nun eh. Kailangan na po siya ngayon. Kailangan may verified thing online ng asawa ni buyer dahil nire-require na po yun ng Axelia. Di ba siya? Kailangan parehas. Okay? Tapos, ano pa ba? Loyalty card class. May dalawang klase ng loyalty card. May isang loyalty card lang at may isang loyalty card class. Yung luma, hindi po yun pwede. Dapat may class. Okay? So, meron lang kayong 30 days para ipasa itong mga ito. Kapag sumapit po ang 30 days, wala pa itong mga ito, automatic cancelled po ang reservation ng aming buyer. Wala po kami magagawa doon. So, yung RA, ipinapasa po yan sa Tiara Sueño office directly. Kaya minsan may mga lumalapit sa akin tulad na Miss Jean, di ba the other day? Sabi ko, idiretso mo na doon sa Axelia, pati ikaw siya, di ba? Kasi nakakapasa ko lang, baka maabutan pa ng cut-off, ako pa ang masisi. Parang tulad mo nakarang kay siya, nakalimutan ko ipasa. Kinabukasan na ang di pinalalunod ko mismo sa sa Pasig, mahal-mahal. Kaya pag sinabi ko, i-diretso mo na doon, i-diretso nyo na kasi baka mabuto tayo ng cut-off. Kasi pag 3 days na lang at cut-off na, hindi na po nila ina-accept sa Tiara Sueño. I-diretso mo na yun sa Pasig office. Okay? Then the rest po, tulad ng mga SPA, mga virtual, i-email na po yan kay Axelia. May nag-i-email po sa buyer kung sino yung tinatawag na account officer, doon yung po yan isisend. Tulad nung sa buyer mo pala, yung baka malagputan mo yung pag-start na before. Ayan. So, 30 days lang po. Pag na-cancel, wala pong tampuhan. May dito po yun ilang beses. Bakit mga cancel? Lacking docs, sir. Reservation docs. Reservation docs. Minsan kasi nakakalimutan ng ahente. So, pag dumating yung 30 days, medyo nagkakaroon ng sama ng Kahit nag-DP1. Kahit nag-DP1. Parang okay siya. Ang kulang lang po ay online team. Ang buyer niya. Pero marami naman sila, nag-advise naman na May email naman. so kailangan i-comply talaga on that day. Kasi may notice na sila. Pero how many days? 30 days. 30 days. May time Tsaka pa. pinakalagay naman sir dito, pagka-reservation, ipinapasa ko sa kanila ito. So dapat, tulad ng sabi sa tita, diba, for reference mo, check mo to, yung kailan yung date dito, kailangan may pasa mo bago yung date dyan. Via online lang naman, via email lang kami. May mga buyer lang talagang very busy, hindi ma-comply. Lalo na yung mga yung mga BIR online, hindi na mapunta sa Kailan siya hindi na po pwedeng i-online at kailangan i-deliver sa... Yung reservation agreement, unless kapag 1 week before, nasa Tiara Sueño na. 1 week before the Due date. Due date. Oo, last na yon. Pero the rest, pwedeng email na lang. Kahit hanggang sa due date na mismo.
Kaya, yun yung mga problema later o sa mga nakaraan, di ba may mga nakasabay, kaya siya, documents din yan, sir, nag-TV1, pero walang verified din, kaya na-cancel. Yung akin ma'am, yung ID na lang ng asawa. Oo, madali na yun sa asawa ko, pupunta na lang siya sa BIR para ma-active. Siya, yung kay Banyes, pakiremind lang ulit, baka wala na naman. Kung kasagot lang ng BIR. question. Kasi ayaw siya bigyan ng BIR, kasi tawag dito, BIR number. So, walang, mga yung isa, pero hindi siya binibigyan ng BIR. May schedule ba? Yung appointment. Oo. Tapos, hindi pa sa mga bukas ako sa kanil BIR. Bukas sa kanil BIR. Yes. Ang question lang, naulit ko yung pag-ibig loyalty card, ito dalawang klase, sabi niyo. Paano lang kung pag-ibig loyalty card ka lang, pwede mo ulit kumuha ng loyalty ng Yung may class. May class. Pwede. Oo. One day process lang yun. Kaya lang, ang pagkuha dapat maaga ka kasi parang 50 packs lang yung ina-accommodate mo per day. Oo. Kaya lang maaga ka sa tayo. Binibalik sa balik. Oo, doon sa tayo. Bawang sige pa rin. San Pablo, maaga kaya lang. Ano din na. Walang ilis naman. Ha? Ano yun? Kaya Kahit magsama mo yung trabaho kung may follow mo yung PSA. San Pablo? Wala na silang pila? Basta Nagpunta kami doon, kami naman po makailit sa ng karto, pero baka ngayon pwede na. Alam ko lang sa'yo, magandang sa'yo, madali. Kahit ako doon pwede pumunta. Okay, pangalawa, first down payment ng buyer. Kapag no down payment ng buyer ninyo, automatic cancel. Okay, so sa mga bagong may benta, ito po yung way ng pagbabayad natin. Bago makapagbayad ng down payment yung buyer natin, kailangan may email na sa kanilang SOA. Sa SOA, naka-attach ito sa email, itong statement of account. Makikita nyo dito sa upper right side, yun yung tawag na debtor account. Yung debtor account, yan ay unique sa bawat buyer. So, ito yung parang CIN sa SMBC. Nakalagay po dito yung pangalan, address ng buyer, pati kung magkano yung kanyang babayaran. Kaya, we can pay kapag walang debtor account. Okay? So, pag meron na yan, pwede na magbayad ng first down payment. Paano po ba magbayad? Pwede po through GCash. Na-send ko na po ito sa GC. I-follow nyo lamang yung steps at makakapagbayad na kayo. Just make sure na babayaran nyo yung charge ng GCash. Parang around 1% daw yun. Kung magkano yung amount ng babayaran mo. Anyway, kasama yung sa SOA nila, nakalagay din yung total ng kanilang charge pag magbabayad sa GCash. So, punta lamang kayo sa bills payment, hanapin si Axia or sa basic housing, and punta lamang kayo sa kung DP1 ba yun, or pre-billing, or kung ano man yung kanyang description, and then amount, payment na. Hindi ba matik yung charge ng GCash? Hindi sir, may For example, nakalagay mo yung 10, yung 10 pesos. 10 pesos. Hindi sir, may amount na nakapatong pa si Axia. okay. Oo. Kaya may iba yung nag-Gcash kasi mas malaki ang charge. Kaya, if I were you, BPI. BDO, meron na rin. BPI libre na, di ba? Hindi ko lang sure, ano lang BPI. Kasi go time. And free. Tapos, kapag may nagtanong po sa inyo, kung mapapansin nyo, may nakalagay na Axia and Basic Housing. Kapag po GMR, Basic Housing ang ginagamit natin. Kapag Dimobresa South, Axia ang ginagamit natin. Kapag Tanawan Park Place, Axia ang gamit natin. Yun yung difference sa dalawa. So kapag ayaw ng GCash, ito BDO, bills payment, parang kay SMBC rin, yun din yung process natin. Madali na din lang, di ba? I-follow lang yung steps natin. And then, kapag SM bills payment naman, yung SOA na ipinadala sa kanila ni Axia, i-print lamang po, tapos dalhin sa SM bills payment, pwede nang gamitin magbayad. Okay? Another way ng pagbabayad ay pwede sa via online bank transfer or bank deposit sa account ni Axia or ni Basic Housing. Kaya lang,
dapat na itong i-email sa taga-Axia Collection. Medyo hassle ito. Kasi monthly, pag hindi sila nag-confirm na na-receive yung email, hindi walang papasok na bayad sa account ng inyong buyer, baka makancel. Okay? And pwede rin ang post-dated checks, pero ito ay applicable lamang sa mga in-house financing. Itong PPC. So, kapag po ang buyer ninyo ay no DP1, automatically cancel po siya. Kaya, i-advise po ninyo ang inyong mga buyer. Okay? And also, yung may mga question regarding sa buyer's portal, punta lamang po ang buyer dito sa website natin. And then kung ano po yung kanilang email ad na ginamit during the online BIS registration, ilalagay po yun. Tapos kung ano yung password na sinet up nila, ilagin na po yun, yun na po yun. Kaya lang, hindi po lahat ng buyer ay may access na sa ating portal. Tulad ng LMBS2, TPP5, o yung mga bagong project, wala po tayong access pa sa portal. Yun ang mga dati pang project. Yung mga tapos na ang yung mga dating existing. Okay? Ano ba ang makikita sa buyer's portal? Makikita nyo may nakalagay dito na profile ng buyer, kung ano yung pinil up nila. So kung may mga gusto silang i-edit sa kanilang information, pwede po yun dito. Ano yung property na in-avail po nila. And also, lahat po ng payment nila na ibinayad, makikita po yun dito. Pati po yung resibo, pwede rin po ma-download dito. Okay, yun ang kagandahan kay Axia. So, May access pa sila dyan? ang ahente wala po, sa mga buyer po ito. Para ma-explain nila kung ano makikita sa portal. Pag binago yung password, walang access. Pero yung sa mga buyer yung na-access. Ay, kasi ikaw ang nag-online yata. Ilalagay mo yung kanila. Oo. Isa lang naman ang password. Yung iba kasi hindi na nakapag-set up 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. Yung kami lang ang Oo. Ako kagabi lang ng bago na. Kagabi ko lang sa naisip eh. Okay. So, yan. Next naman po, yung mga arrears ng ating buyer. Ilang buwan bago makancel ang buyer natin? Ilan? after 1 month, may notice, may notice. 2 months lang. After 1 month, may notice na po agad. Pangalawang buwan, cancellation na. Ganun po siya, kabilis. So, Kahit nag-DP1. kahit nag-BP1, basta pag nakadalawang buwan ka na, di ba BP1 ka? Pangalawang buwan mo, okay, notice pa lang yun. Yung pangatlo mo non-payment, pero yung BP1 may kaya naman, pangalawa pa rin yun, cancellation na rin. So what if ma-cancel? O yan nga, makinig kayo kasi importante. Oo. Kung ma-cancel Makulat na lang kayo, cancel na yun. Oh, meron talaga dito sir na na-cancel na. Nagagalit eh. Yung buyer ko sa LMDS2, willing na siya magbayad, kaya lang hindi niya makontak. Sabi niya sa akin, ano ma'am, ganun-ganun na lang yun, lahat ng ibinayad ko. Eh, kasi hindi ka nagbayad, anong gagawin natin? Hindi, saka kasi most of the time, may mga kliyente tayo na porke nagbabayad sila, feeling nila hindi na sila dapat pinakansel. Oo. Hindi without knowing na hindi lang naman payment yung obligation mo eh. Requirements. Di ba? Oo. Especially pag naglo-loan ka, may mga documentation na pinag-usapan. Documentation and payment, dapat responsible sila doon. Ang ahente, taga-remind. Documentation talaga may talaga. So after 2 months, pag non-payment, cancel. Pero, kapag gusto namang mag-reinstate or gustong mag-revive, pwede naman. Sa head office na po yun. Oo, kung magkano yung full arrears mo, babayaran mo yun. Tapos plus, revival fee. Credit of payment. Po? May credit of payment. Oo. Yung previous Oo, payment. yan. Kasama naman yun. Halimbawa si Claret, hindi pa nagtitipuan, tapos gusto niya ilipat na lang. Pagbabayaran ko pa rin ng BP1. Nangyari sa buyer ni Jason. Yung buyer niya sa Cavite, nilipat niya sa PPP. Hindi, Pinagbayad. Kaya sinasabi niya refund eh. Hindi, lipat daw. Ilipat. Halimbawa, ayaw sa akin, may problema yung papers ko, hindi pa ako nakapag-itiwa, tapos ilipat ko sa Pagbabayaran ko pero BP1. Kaya kasi kailangan nila makita na ano eh. Seryoso ka. Na seryoso ka. Tapos, So, ang purpose nun, Shine, to make sure na talagang si client yung nagpapalipat, nagpaparivive. Kasi sometimes si agente lang ang nagpaparivive. Tapos,
ang charge fee parang 10,000 daw, 20,000. Eh magkano lang ang BPO na nangyari sa Mag-reserve ka na ng panibago. Reserve lang ang bago. Di ba? Kaya mo lang. Magkano mga provider? Kung hindi ko lang sure sa ngayon, pero nung kasi parang 10K yata yung nabayad. Kasi depende sa amount na yun. Di ba sa 10 to 20? Ah, diba? Kasi Kasi dati yung bahay ko nakasali, di ba sir, 10,000 noon eh. So hindi ko na lang sure ngayon kung magkano. Pero parang sabihin ko, yung shop unit nasa 20K. no, ganun din ako sa, dapat nilipat ako sa corner, 20K yung sinisigaw sa akin. Reserve na lang. Reserve na lang ulit. Alam niyo ang purpose ng ganyan na mas mataas yung mga ganyang processing fee para ma-avoid yung paglipat-lipat. Opo. Di ba? Kasi kung isipin mo, 1.5 lang yan, nag-ipatan na yung Kapag mga na-revive siya, reserve din yun. Pero pag na-cancel ka na, wala nang ano yun, wala nang bawi. Kaya dapat, during the meeting reservation, ma-i-discuss po natin sa buyer yun ha. Meron na pong ano dyan, yun yung ating kulay black na yun. Pwede nyo gamitin yan during the, the presentation. Andyan po lahat ang details. Ako naman auto debit. Auto debit parang wala siyang auto debit. Pero, kaso ano, ang apply ay sa Sa mga email nila, walang talaga yung mga auto debit. aga, walang aga. Oo, walang address. Wala sa ano nila, pero yung Kasi head office sila. sa head office ang request. So, ito yung mga contact person natin sa collection ng Axia. Ito ay kasama sa ini-email sa mga buyer, pero sometimes hindi nila makita eh. Kaya pwede yung picturean para if ever may question kayo regarding sa payment ng buyer, ay mai-advise nyo sila. Sila naman ay very accommodating. Paano pag nag-dokumento? Iba yung mga account Iba officer pa. na. So basically, ang collection ng Apo. Kung sino po yung, halimbawa, sample, kung sino po yung nasa portal, lahat ba may access sa portal? Sa portal natin may nakalagay na pangalan ng buyer. So, documentation, sir, ano sir, nagsisisi ka dun eh. May sisi ka. Ako ba? Sisi. Oo, meron po Okay, nakikita ko. Documentation, yung kayo na isa, siya yun. Pati nga yung sa kuwet, siya yun. Pati nga yung mga ano eh, yung mga take-out. Oh, may Meron lang take out. Oo. Yan na lang sir, pag punta kayo doon sa inyong portal, tapos makikita niyo yung pangalan ng buyer, i-click niyo lang yung details ng buyer, sa ibaba makikita niyo kung sino yung account officer na may handle. Yun yung i-email ninyo, tinatawagan, pag sa documentation. Anyway, bago naman mag-due date yung inyong locking docs, mag-i-email din sila sa inyo. Kung hindi nag-email, ay i-message nyo rin yun. Although si Mr. Will at saka si Sir Jeff, pwede i-message. Although, sabi nyo nga, hindi sila nagre-reply sa inyo, pwede na itanong sa kanila kung sino yung account person na may hawak ng documentation ng mga buyers natin. Basta sa collections, ito yung may mga hawak sa kanila. Next po ay ang tinatawag na pag-ibig filing. Okay? Kung ano po yung mga documents na ibinasa during the reservation, isa pa lang po yun. Uulitin po yun pagdating ng pag-ibig filing. Kapag tapos na ang kanilang down payment stage. Okay. Paano po ba yan? Ayun, ang dami requirements. Okay. Uulitin na yung mga documents noon with additional requirements. Okay? So kapag po mga buyer natin tapos ang down payment, actually, ang ganda sa Axia, dumadirect na sila sa mga buyer. Ang dami namin loan take-out last month na hindi namin namalayan, loan take-out na, nakareceive na lamang kami ng advice na loan take-out na si buyer at for turnover na ang limit. Hindi na kayo pupulitin ni Axia. Si buyer nyo na lamang ang pupulit sa inyo kapag may problema sila sa documentation. Ganun po siya. Pero, ipinapresent ko po sa inyo, para kapag may tanong po sa inyo ang inyong mga buyer, may idea kayo kung ano yung mga requirements na ito. Isasend ko later sa GC kung ano itong listahan na to, para may idea kayo. Kung ano yung sa local, ano yung kapag may mga co-borrower, ano yung para sa OFW. Ano? Para may idea kayo. Yung checklist natin. Yung nakagandahan kay Axia, yung mga buyer namin sa GMR noong 2024,
na loan takeout na for turnover na sila. Di ba? Ng karamihan. Kahit yung sa ano mo, sa may yung ano mo, yung sa Rizal mo, no? Turnover na rin ba? For processing. Di ba? Dami ka na siya magkakabang mo sa so basic. Okay. After ng filing, mga around 3 months po ang waiting time. Asahan po natin ang loan take-out ni buyer. Yes, after 3 months. After ng loan take-out, mga around 1 month po ang waiting time para ma-advise po sila na turnover na or inspection na po ng kanilang unit. Okay? So after ng turnover, ano lang next? Samahan mo turnover para makahingi po kayo ng referral. Siyempre, kailangan kompleto yung ating servisyo para naman maganda yung return ng ating mga buyers. That's part of the after sales. Oo. So kung hindi kompleto ang servisyo sa buyer, hindi kayo bibigyan ng referral, ibibigay sa ibang ahente yun. Kasi hindi maganda yung ating servisyo. Okay? May question po ba regarding after sales or meron pang suggestion? Wala? Okay na? So, pag-usapan natin ng benta.